55, verse 6 to 7. Preaching mode na tayo, ha? Isaiah chapter 55, verse 6 to 7. It says, "Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Let the wicked live his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and He will have compassion on him, and to our God, for He will abundantly pardon." Manalangin po tayo. Panginoon, ito po ang iyong salita, at ito po'y banal at punong-puno ng parangal. At ang salitang ito ang aming kublihan, pinanghahawakan, tinatayuan, tinitindigan, at kapahayagan. Na Ikaw ay tapat at napakabuting Diyos. At sa tuwing Ikaw ay aming mahahanapin, Ikaw ay aming masusumpungan. Ikaw ay laging naririyan, may handang tulong sa lahat ng tatawag sa iyo. Hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, aliwin mo ang mga nababalisa, at ang may mga kalungkutan ay magkaroon ng kaligayahan at kapayapaan, sapagkat nasa iyo ang lahat sa lahat. Kaya, Panginoon, sa aming pag-uwi at paghiwa-hiwalay, dala namin ang liwanag at kapangyarihan na buhat at dala ng banal na pangalan na kay Kristo kami ay higit pa sa mananagumpay. Na sa pangalan ni Jesus, ang masamang espiritu'y aalis at lalayas, at kakalagan ng banal na katotohanan ang lahat ng may tanikala ng ni isang katiting kasinungalingan sa aming mga buhay. Kami ay lalakad sa kabanalan, sapagkat Ikaw ay Diyos na napakabuti. Ang iyong kaluwalhatian ay papasok at manunuot sa bawat kasukasuan ng bawat mananampalataya na naririto sa lugar na ito. Dalangin ko po, aming Ama, na madama nila ang pag-ibig. Hindi condemnation, hindi kahatulan, kundi pag-ibig na buhat sa iyo. Sapagkat Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Panginoon, ito lamang ang susi sa lahat. Buksan mo ang saradong puso. Buksan mo ang matigas na puso. Buksan mo ang tigang na puso. Buksan mo ang saradong isipan. At sa oras na ito, ay magkaroon kami ng kalayaan na marinig ang iyong kapahayagan. Salamat po, gamitin mo ang aking bibig, ang aking labi, na maging instrumento ng pag-asa, pagpapagaling at pagpapala sa oras at sandaling ito. Banal na Espiritu, maglakbay ka sa apat na sulok ng silid na ito upang ang lahat ay makaramdam at makadama. Ang kabanalan ay buhay sa lugar na ito. For this place is holy ground. This place is a hospital for those who are wounded. And this place is a place for healing, restoration, and reconciliation. Salamat po. Maayos ang dapat maayos, mababago ang dapat mabago, sapagkat ang aming isipan ay kahawig ng isipan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po sa iyong lahat ng papurit parangal, ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Muli, bago kayo umupo, high five. Makipag-appear kayo sa inyong katabi at sabihin mo, ako'y pinagpala na ngayon. Amen. And you may be seated po. Thank you, Jesus. So, ang mensahe po na nais kong ibahagi sa bawat isa, please remain seated, At kung hindi naman po kayo nagmamadali, ulitin ulit, iwasan ho natin ang pagtayo-tayo, at palakad-lakad. Kung kayo may mga anak na iyakin, meron ho tayong children's room doon. At air condition yon. May mga teachers ho tayo na mag-aasikaso sa kanila. And let us take this thing seriously. Amen? Sapagkat ang Diyos ay seryoso din po sa buhay ng bawat isa. Hindi naman kayo nagmamadali, hindi naman kayo naghahanap o naghahabol ng inyong flight papuntang ibang bansa. So just stay with us until past 12 noon, mga 12:10, we will be dismissed. At kung kayo man ho ay naiihi, maganda ho sa bato ang pagpipigil ng ihi. So let us just focus. Alam niyo, minsan kaya hindi tayo natututo, yung focus marami hong distraction. Marami hong mga isipan at kaabalahan at kapaguran. Basta pakinggan niyo lamang hong bawat salita.
Huwag nyo lamang ho akong basta titigan. Alam ko, sabi ng nanay ko, gwapo ho talaga ako, pero wag ho lamang yung itsura at ano ho. Ang atin hong tingnan ay ang mensahe ng ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, makinig kang maigit mabuti. Amen. So my message for today is entitled, Seek Him. Hanapin natin ang ating Panginoon. At kagabi habang ako'y nagbubulay-bulay, at naalala ko yung aming panalanginan kahapon ng umaga, I can really feel the presence of God. Because if you feel the presence of God, you will know the essence of being God, of who God is. If you know His presence, you will know His essence. Pag sabing essence, the essentiality, bakit kailangan natin ng Diyos? Ano ba ang turing natin sa Diyos? Siya ba ay isang malayong Diyos? O mahirap na abuting Diyos? O siya ba ay nasa isang kalagayan na nasa isang lugar lamang? At nais ko pong ipabatid sa ating lahat, ang Diyos ay hindi malayo, ang Diyos ay hindi galit sa inyo, ang Diyos ay hindi madamot, ang Diyos ay laging nag-iisip ng ikabubuti ng bawat isa. But there are times it's really hard to comprehend na hindi natin maubos maisip na ang Diyos na luklukan ng kapangyarihan, na simula pa nung unay gumagawa ng mga kababalaghan, ay minsan sa ating punto ng ating pananampalataya, hindi natin mapaniwalaan na lubos at ganap ang nais ng Diyos na ikaw ay umunlad, gumaling at magkaroon ng mahabang buhay, at nandoon ikaw ay naantala at nababahira ng pag-aalinlangan at pagdududa na akala mo ikaw ay nalimutan na ng ating Panginoon. Kung ang mga nanay na nagpapasuso sa kanilang mga anak ay hindi kayang limutin ang kanilang mga anak, ang sabi sa aklat ng Isaiah, hindi rin kaya ang Diyos na lumikha sa ating lahat ay kaya tayong malimutan. Ang mga nanay, alam ko ho na very diligent at sobrang komplikadong mag-alaga ang mga nanay, lalo na kapag yung nasa toddler stage, yung newborn baby, ang mga nanay ho talaga ang nag-aalaga at talagang kulang sa tulog, kulang sa panahon sa sarili, lahat ng kanilang binubuhos na panahon ay para sa kanilang anak. At kung totoo ito sa isang magulang na naghahangad ng mabuti para sa kanilang mga anak. And then, as it goes forward sa book of Matthew, ang sabi ni Jesus while He was making a sermon in the mountain, ang sabi niya, kung ang isang tunay na ama, pag humingi ng tinapay ang kanyang anak, bibigyan mo kaya ito ng bato o ng serpiente o ng ahas? Ang sabi ng ating Panginoon, di ba hindi mo siya bibigyan ng mga makakasakit at makakasama sa Kanya? Bibigyan mo siya ng pagkain, bibigyan mo siya ng silid, ng tirahan, paaaralin mo, kukupkupin, at aalagaan at iingatan, at lalo na kung ito'y isang unika ihot, unika iha, hindi mo ito hahayaang madampian ng lamok at hindi mo lamang basta-basta paliligawan, lalo na kung ito ay isang babae at ito ay isang prinsesa ng inyong tahanan. And paraphrasing, Jesus told it this way, if your heavenly Father, if your earthly Father can do good things for His children, hindi rin kaya ang iyong Diyos Ama na nasa langit ay kayang gawin ang mga bagay na kayang gawin ng tao? Hello? So kayang kang ingatan ng Diyos. Kaya kang bantayan ng Diyos. Ang CCTV minsan nawawalan ng kuryente. Ang CCTV minsan nawawala ng internet at hindi ka kayang mabantayan 24 oras, 7 araw sa isang linggo. Pero ang Diyos, He is simultaneously watching over you, and bukod pa doon, hindi lamang basta binabantayan ka ng Diyos, ang kanyang mga anghel ay naglilingkod sa mga anak ng Diyos. Ang mga anghel ay nakabantay upang wasiwasin at alisin ang lahat ng tabing at nakaharang para maantala ang iyong pagpapala. Ang mga anghel na ito'y naglilingkod sa lahat ng mga anak ng Diyos. Kaya nga ho, habang kami ay nagbubulay kahapon, importante ho para sa atin bilang mananampalataya. Kailangan ho tayo magkaroon ng kategorya. Are you just a believer or a disciple of Jesus? Believers can claim that they are Christian because they confess that Jesus is their Lord. You can believe all the days of your life. But for you to become a disciple, you need to become a follower of Jesus. A disciple means you always seek after Him. You always want to be filled with the presence of God. You want to always to be filled with the experience of who God is. Marami hong mananampalataya
pero hindi nila nararanasan ang kabuuan ng kabutihan ng ating Panginoon. Many are committed Christians, but they are not committed to serve God at all costs. Marami sa atin, okay, hindi na ako nagiinom, hindi na ako nagsusugal, hindi na ako gumagawa ng masama, na-attend ako ng gawain sa biyaya ng Diyos, at minsan pag hindi ako nakatin sa biyaya ng Diyos, sa ibang simbahan ako dumadalo. Well, it's okay. There's nothing wrong about that. Pero ang minsang pagkakamali natin ay Kristiyano tayo, pero nananatili tayong stagnant at wala tayong pakialam at hindi tayo nakakapagbahagi at hindi tayo nakakatulong. Tayo ay lagi lamang naririyan, nakaupo sa inyong kinalalagyan, but nothing is being affected, nothing is making a difference, walang nangyayaring pagbabago, hindi ka pa rin nakakapagdala ng kaluluwa at wala kang naiimpluwensyahan. It's for the past 3 years, ikaw lamang ang dumadalo at sumasamba at minsan puspos na ang pag-aawitan na talagang lumalabas na ang litid ng worship leader, and then you are not even raising up your hands and to raise a hallelujah. There's nothing wrong with the church. There's something wrong about you. Many are committed Christians. To be Christians, identified. But only few are committed to serve. Pag naglingkod ka kasi, sabi ka sa gawain ng Panginoon. Pag naglingkod ka kasi, sabi ka ng may maka-fellowship. Kaya kapag ka ikaw ay laging nahihiya, pagka tinatanong ka ng ushers or ng other ministries about your schedules, at ano ang yung bakanting oras, ano ang yung contact number, pag ikaw ay laging paiwas at alam niyo yun, you are trying to make excuses and you want to avoid contact with some Christians to be in connection with you. Life is all about relationship. Sabihin mo sa iyo katabi, life is all about relationship. Hindi ho po pwede na mag-isa ka lang. Ako ho, yun ho ang natutunan ko sa pagpapastor since 2006. For the last 13 years, 11 years dito sa Binyan, life is all about relationship. Dahil hindi ho lahat kaya nating gawin. Ang Diyos lamang ho ang pwedeng makagawa ng lahat ng bagay. Pero me as a pastor, I'm only human. Sometimes I make mistakes. Sometimes I fall down. And sometimes I want to quit. Because I'm only human. But being a human does not excuses me to see the goodness and the betterment and the power and the resources that will come. If I trust in the Lord, I will never be put into shame. If I serve God, God will provide. If I trust God, I will never be lost because He is my life, He is my shadow, He is my covering, and He is my direction. So every time I move in the power and the Spirit of God, I know I am secure because God is with me and He will fight the battles for me. As long as I know that I'm working for God, not for men. Gumigising ako at bumabangon hindi para sa sarili ko lamang. Hindi para sa pamilya ko lamang. Alam ko na nabubuhay ako para sa ating Panginoon. Will you allow those stones and those trees to worship God? Ang sabi ho sa banal na kasulatan, papayag ba tayo na ang mga bato, mga puno at mga halaman, ang magpuri at maglingkod at sumamba sa ating Panginoon? Will these stones and trees and plants worship God instead of the God that created in His own image? Palagay ko ho, ito'y malaking hamon sa atin na kung ang mga batong ito ay naririyan, walang buhay. Pero tandaan ho ninyo, yung mga batong yan, yung mga pader na yan, yung mga speaker na yan, wala ho silang buhay. Yung mga upuan na yan, wala hong buhay yan. Pero yung mga upuan yan ay may karanasan at saksi na minsan ay may umupo diyan na muntikan ng masira ang kanilang pamilya. Merong isang umupo diyan na namatayan ng mahal sa buhay, na nalulun sa masamang bisyo, na gusto nang mag-backslide, na merong isang upuan na nakasaksi na dito sa lugar na ito, yung simentong yan, yung tiles na yan, ay nakarinig ng pag-asa at nakaranas ng himala. Yung electric pan na yan, yung aircon na yan, nakita nila kung paano muntikang mailit ang iyong property. Pero gumawa ang Diyos ng
walang himala at kamangha-mangha sa iyong mga buhay. Kaya merong saksi at merong nakakakita ng higit na kadakilaan ng ating Panginoon. If these non-living things been witness of how God great is, tayo kayang mga buhay, mapipigilan kaya tayo na magpuri sa ating Panginoon? Kung yung mga upuan na yan, yung mga laptop na yan ay nakaranas na kung paano ang mga hulugan at mga loans and obligations natin sa ating mga equipment, yung ating camera, na kung saan ay one of the top of the line cameras pero nabunuan natin at napunuan natin, yung camera yan ay saksi kung paano natustusan ang pangangailangan ng ating Panginoon. Amen. If these things saw God's faithfulness, how could we? Tapat ang Diyos sa ating buhay. Kaya ang sabi dito sa ating pambungad na talata, hanapin ninyo ang Panginoon hanggat siya'y matatagpuan pa. Siya ang ating kaligtasan. Tumawag tayo sa Kanya habang siya'y malapit. Ulitin ko po, hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tawagin ninyo siya bilang iyong kaligtasan habang siya ay malapit. At kayong mga masasama ay iwanan na ninyo ang ganyang buhay at ang mga hindi kalugod-lugod na isipan ay inyong palitan. At kayo'y manumbalik sa Panginoon. Siya'y magiging maawain at siya'y magiging Diyos para sa inyo at kayo ay walang kibit-balikat na hindi patatawarin ng Diyos. Ang sabi dito, for He will abundantly pardon you. Gaano man kalaki ang iyong kasalanan, patatawarin ka ng ating Panginoon. Pag sinabing abundantly, He is so gracious and so big enough, greater than your offense, greater than your mistakes, greater than your sins. Because His life, His blood, is the ultimate ransom para sa atin pong mga kasalanan. And because we have those access, that we are called sons and daughters of the Most High. So when you have the access, it is impossible not for you to have success. Pag may access ka sa biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon, I tell you, hindi po pwede na hindi ka makaranas ng tagumpay. Sabihin natin ng sabay-sabay, tagumpay. Well, as the two siblings, si Bea at si John Stanley, well, what I could see is the DNA and the culture of B&D family. Bakit? Kasi lumaki sila sa church eh. And I have their secret story na laging magsusumbong yan si Sister Marilyn. Pastor, nag-away na naman si Stanley at saka si ano pangalan ng kuya? Si Samjo. Nagsuntukan na naman, Pastor. Sasabihin ng mga anak, Pastor, sasabihin na, Mami, huwag ka ng sumbong kay Pastor Kenneth. Ipupulpito kami niyan mamaya. Naku, kakausapin na. Lagi yun, kasi ako, Sister Marlene ay naging balo for a certain period of time. So kami ho ang parang tumayo na tatay-tatayan yung mga batang yan. So growing up, naku, Pastor, si Isha may boyfriend na naman, bago na naman ang boyfriend. Pero alam nyo, through the course of time, titinuho ang mga anak natin. Basta lagi nyo lamang silang dalhin sa gawain ng Panginoon. Aayos din ang kanilang buhay. Because there will be a point of time, on one day, on one moment, on one time, on 1 hour, that God will touch them at wawawala na sila ng gana sa alak, sa sigarilyo, at sa bisyo, and they turn away, and they will turn away from their wicked ways. And they will say, Pastor, I want to serve God. Pastor, use me in the capacity that God wants me to be. Dalo lang ng gawain. Dalo lang ng gawain. Do not lose hope. Kasi nga ikaw, hindi ka pinabayaan ng Diyos. Hindi nga napuno ang ating Panginoon sa iyo. Sapagkat ang kanyang grasya ay panlaban sa disgrasya.
At tuwing magsusumbong si Sister Marlene, Pastor, ganyan, gugulo ng mga anak ko. Ganito. Si Bea pala sagot sa akin yan. Yung nag-MCU kanina. Ba't ko sinasabi ito? Because I want you to see what is happening on the dark room. Because her mother keep on seeking God and entrusting everything to the Lord. Maring sasabihin nila, Pastor, ba't naman gano'n? Nakakahiya naman ata yun. Kailangang malaman ninyo yung nakakahiya para malaman ninyo, hindi kayo karapat-dapat, pero pinatawad kayo ng ating Panginoon. Because if you seek the Lord, it's not me who will seek for you. You will seek the Lord. Hindi ho akong maghanap sa inyo para sa Panginoon. Kayo ang maghahanap. Tuklasin ninyo. At makikita ninyo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Last Sunday, I was on a birthday celebration of our dear friend. Na-meet ko ho ang isang lalaking ang pangalan ay Bungo ng ang probinsyano. Sabi ko, nandun ako sa likodan. Sabi ko, uy, si Baron Geisler. At nilapitan ko yung mama. Tuwang-tuwa ako. He was totally transformed. Alam nyo, sa punto ng buhay ko, na bad trip ako sa kanya and I almost hated him. Napakasama ho eh. Di ba? Ini-interview lang ng isang estudyante, na late si Baron at parang nagalit at nainis yung mga estudyante. Hinamon niya na suntukan yung mga estudyante. Sabi ko, grabe to, badass tong batang to. Walang nang magkakagusto dito. Kailangan to, dapat makulong, marihab. Alam nyo, I want to tell you that grace is in operation. Wala hong pwedeng makaligtas pag tinawag ka ng ating Panginoon. Kailangang ibukas mo yung puso. At nung nakita ko siya, naririnig ko na kasi naulinigan ko na nagbago na daw to ng buhay at sinuko na daw ang buhay sa Panginoon. But I'm kind of, alam nyo naman, nagdududa. At, pero nakita ko doon. Sabi ko, pare, kumusta? Sabi niya, okay naman. Sabi ko, pwede ba magpa-picture? Sabi niya, oo naman, pwede, picture tayo. Tapos inakap ko. Tapos picture kami, selfie. So, sabi ko, Baron Geisler, artista. Ito, pastor, pero mukhang artista. Hallelujah. Di naghiwalay kami, binalikan ko ulit. Sabi ko sa kanya, alam mo pare, when I heard your testimony, I almost cried. Sabi niya, sabi niya, Sabi ko, oo pare, kasi ganun kalaki ang biyaya ng ating Panginoon. Sometimes, we saw it as a dead end. But God knows how our story will end. God sees the victory. God sees the finish line. God sees your triumph. God sees your exaltation. God sees that you will be honored among the rest. Nagsabi niya sa akin, salamat at na-appreciate mo ang aking patotoo. At nung maghiwalay na kami, inakap niya ako ng mahigpit. Sabi niya, are you an attorney? Tinanong niya kung abogado daw ako. Kasi nakabarong ako eh. Siyempre, Manila Hotel. Mga brothers and sisters. Nandun yung mga taga Supreme Court Justice. Mga big shot eh. Nandun yung mga pastors ng malalaking church. Mga English speaking. Marunong din naman ako mag-English, ano? Sabi niya, are you an attorney? Sabi ko, hindi pare, pastor ako. Napatingin siya sa akin gano'n. Sabi niya, pastor ka? I want to talk to you later. Sabi, wow. Sabi ko, sige, usap tayo. And so happened, di na kami nagkausap, nag-testimony na siya. Pero alam niyo, ang Facebook, napakalaking community niyan. Pero nagulat ako. Among his 145,000 followers, nakuha niya na masipat na may picture kaming dalawa at nagpapatag, requesting for a tag. Sabi ko, ayos to ah. Ni-request na magpatag sa akin, di tinag ko naman. O, Baron Geisler. At hindi ko naman alam na si Baron Geisler ngayon, ay, yan pala eh. Oh.
Ako ho yung tunay na ang probinsyano. Naalala ko tuloy, di ba, Kat, sabi nung anak namin si Luis, nung kapag kumakain kami sa Max, sabi ni Luis, it look like daddy. Si Coco Jam. Coco Martin. Dati pa ho yun, mga 3 years ago. At di pinatag niya yung picture na yan. On the following day, tiningnan ko yung account niya. Ang mga artista ho, suplado yan. I'm a friend of Ina Raimundo kasi yung tito ho ni Ina Raimundo, ninong ko ho sa kasal. Pero yung mga artistang yan, hindi ho basta-basta nagpapa-add kasi nga maraming mga makukulit sa bashers eh. Kaya ito ho, hindi ho siya basta na-accept ng friend request, naka-private, but you can follow him. Nagulat ako, kinabukasan, nag-send ng friend request. I mean, at one moment, at one time, naalala niya sa picture ng kanyang isipan na itong nakausap kong ito ay lingkod ng Diyos and possibly, He wants to offer real friendship. Dahil ang mga binagong buhay, nag-a-adjust ka kasi yung mga kainuman mo, mga barkada mo, aalis sa'yo yan eh. Magkakaroon ng isolation. Magkakaroon ng rejection. And there will be a point of time you will be alone. But I tell you, you will never be alone. Because if God be for us, who can be against us? You might be alone, but you will never be lonely. Because the joy of the Lord is my strength. Ang tunay na kaligayahan ay hindi sa maraming kaibigan. Ang tunay na kaligayahan ay hindi pagdalo sa malalaking simbahan. Ang tunay na kaligayahan ay nagsisimba ka na alam mo na kay Kristo naroon ang lahat sa lahat, na kay Kristo naroon ang buhay, naroon ang kaligayahan. Yun ang mahalaga sa pagdalo sa simbahan. Si Jesus ay naitataas at si Jesus ay pumapasok sa buhay ng bawat isa. Natagpuan siya ng Panginoon at hinanap niya ang Panginoon. Minsan kasi natagpuan ka na, nagliliwaliw ka pa. Wag. Pag natagpuan ka, magsuko ka na ng buhay. Pag natagpuan ka na, tatay, maglingkod ka na sa ating Panginoon. Pag natagpuan ka na ng ating Panginoon, iwanan mo na ang pambababae. Iwanan mo na ang lahat ng masama. At ikaw ay magtungo sa kabutihan at kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ano ho bang ibig sabihin ng seeking? The same meaning of seeking means hunting, look up, pursue, quest, search, and chase down. So pag hinahanap mo ang ating Panginoon, meaning you are in your full strength and full capacity, that He is important to you. Man shall not live by bread alone, but by every word that comes forth in His mouth. Hindi ho tayo nabubuhay para sa sweldo lamang. Hindi ho tayo nabubuhay para magkaroon lamang ng material na pagpapala. We need to acknowledge that God is the source of everything. Hindi lahat ng may pera ay maligaya. Hindi lahat ng may magandang katawan ay maligaya. Hindi lahat ng matatangkad ay maligaya. At hindi lahat ng magaganda ay maligaya. Sapagkat ang cosmetics, ang liposuctions, it is expensive. Pero ang tunay na kaligayahan ay higit pa sa anyong panlabas. Ito'y nasa puso na kung saan ang Panginoon ang naghahari sa ating mga buhay. Kaya pag hinanap mo ang Panginoon, siguraduhin mong huwag kang bibitaw. Kumapit ka lamang. Maraming magliligalig, maraming magpapaantala, at maraming gigiba sa iyong pananampalataya. Maraming hindi naniniwala na nagbago ka na. Ano ngayon kung hindi sila naniniwala, basta ang mahalaga, ang Diyos ay naniniwala na binago na niya akong tunay. Maraming hindi ka na mapagkatiwalaan ng asawa mo, okay lang yon. Basta ang mahalaga nagtitiwala sa iyo ang ating Panginoon. Maaaring hindi ka na mapagkatiwalaan ng iyong magulang o ang anak sa magulang, magulang sa anak. Okay lang po yun. Basta ang mahalaga, sincero, totoo kang, nagbabago ka na. Hindi ka man napapansin, wala ka mang maraming likers sa binago mo ng buhay.
at unti-unti ka nang iniwan ng mga kaibigan mo dahil nag-shift ka na sa isang secluded na kalagayan. It's okay. Tandaan po ninyo, ang daan sa langit makipot. Pero kahit masikip, ipipilit ko pa rin na sa langit ako papunta sapagkat sa langit nandoon ang ating Panginoon at dito sa lupa pinagpapraktisan ko na siyang sambahin, dakilain at panalanginan sapagkat doon sa langit wala akong ibang gagawin kundi yung sinanay ko dito sa lupa, yun din ang aking gagawin sa kabilang buhay. Kaya habang nabubuhay ka, maglingkod ka at sumamba sa ating Panginoon. Ang lahat ay masisira, ang lahat ay mamamatay, pero ang lahat ng nakay Kristo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So you pursue God. You search for God. You chase Him down. That's why I can never ever forget every morning to praise and honor God with thanksgiving in my heart. Ang panalangin sa umaga ay hindi pagdalangin at pagdulog kung ano ang iyong masasakyang bus, masasakyang jeep. Ang una muna mong gawin sa pananalangin ay magpasalamat. Sapagkat sa pagpapasalamat, pinapakita mo na kahit hindi ka tapat, ang Diyos ay laging tapat. Even though we are faithless, God is faithful. You pursue Him. You search for Him. Because when you search for God, the intention is real. Pag hinahanap mo ang Diyos, pag dinadalanginan mo ang Diyos, kaya napakahirap pong maging matibay sa panahong katulad ng ganito. Pinag-aawayan kung ano ang tamang CR ng bakla at tomboy. Napakarami yung pinag-aawayan. May mga nagpapatawag ng rally, nagpapatawag ng kung ano-ano. Pero minsan nakakalimutan natin ang basic. Pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos ng buong puso't lubusan. Ang daigdig ho'y pasama ng pasama. Maaring mapigilan natin ito, maaring hindi rin natin ito mapigilan. Pero ang mahalaga, buo ang ating loob na ang ating sambahayan ay gwardyado ng tenets of faith, ng tenets of principle. Marami ho kasing nakakakilala kay Jesus, pero hindi nila alam ang prinsipyo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, we should love them. Yes, we should pray for them. But the very core value, before praying for your enemies, kailangan ikaw muna mismo ay maging matatag at maging maalab sa ating Panginoon. Bago mo ma-win out ang mga addict, bago mo ma-win out ang mga may bisyo, kailangan ikaw muna sa iyong buhay ay matatag na nakikipagdiig sa ating Panginoon. Huwag kang padadaya. Yes, we can win soul. We can save the sinner. Pero kailangan mismo sa iyong buhay at personal na kalagayan ay may marka ng kapangyarihan ng Diyos at hangad na ikaw ay uhaw sa Kanyang salita upang sa gayon, pag salamuha mo sa mga labanan, ikaw ay magiging matibay at hindi ka madadaig ng lahat ng pakana ng kaaway. You need to process yourself first before you go to somewhere else. Minsan kasi may mga nabago instantly and they want to win back their friends. Mga kapatid, hindi ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa mga kaibigan mo. Maging ang ating Panginoong Hesus, hindi siya ginamit sa kanyang sariling bayan. Dahil ang mga tao doon sa kanyang bayan ay naging pamilyar na akala nila si Jesus ay tao lamang. And they could not comprehend and they could not understand that this is the Messiah, this is the Son of the living God, that He can make wonders, signs, and miracles. Kaya paano mo mawiwin ang mga kaibigan mo na kasama mo sa umpukan, kasama mong nanonood ng ball, kasama mong nagtotong eats, kasama mong nag-aadik-adik at babalikan mo na hindi ka matatag at hindi ka pa maalab sa ating Panginoon. They will just laugh over you. Sasabihin mo sa kapitbahay mo na napakabuti ng Diyos, hindi ka pa bayad ng utang sa kapitbahay mo, paano mo sila mahahamon? Magbayad ka muna ng utang para sabihin mo sa kanila na napakabuti ng ating Panginoon. You get my point, mga kapatid? Ayusin natin ang ating sariling bakuran bago natin hayuin ang ibang bakuran. Para balikan mo ang iyong mga kabarkada at mga kaibigan. Just wait for another year. A year or 2 or 3 years. Kapag ka ang iyong buhay ay hindi na mas mahaba ang panahon sa paglalaro ng Game of Thrones at Facebook at pagtambay, I think definitely you are ready to go out for the harvest. Pero kapag pala sagot ka pa rin sa magulang, pero gusto mo maglingkod sa Panginoon, hindi po pwede.
Because if you are not sold out and solid with the truth, it will backfire. Kaya maraming nagbabackfire at nagbabackslide because they are not so engrossed with the truth. Okay lang ho na magbago ang anyo ng pananamit ng mga tao with the passion, na bumabalik na naman ang mga butas na pantalon, ano ho. But what I'm telling is, clothes and fashion line will change, but God will never change. Ako ho, I'm adapting to the generation of the young preacher. Nung panahon ho ng 1980s, 1990s, bawal ho talaga ang mag-preach ng nakamaong. They're so concerned na dapat nakabarong ka, naka-Americana, long sleeve, nakatakin ka pa, ano ho. Talagang may necktie pa ang mga pastor noon. But I'm trying to adapt the culture of the new pastor. But, I will never compromise truth. Ano yung truth? Hindi pa rin pwedeng magsama ang mga bagay na hindi dapat magsama. I mean, there's no premarital sex, and that is my stand. There's no sex before marriage. And you've been hearing it all throughout sa akin ng pangangaral. Because I cannot compromise truth because that is the truth. Nakukuha ho ninyo, ang kasalanan pa rin. Kaya pagtatanungin ninyo ako, do we preach the real gospel? I tell you, yes. Because we proclaim confession of sins, and we identify sins, and when we confess our sins, God is faithful and just to forgive our sins. I'm not just concentrated on the gospel of prosperity. I'm not just concentrated on just one part of the gospel. Ang akin nung itinuturo at ang akin nung sinisigurado, lahat tayo ay tumingin sa ating Panginoon, looking unto Jesus. He is the author and the finisher of our faith. Ang kasalanan ho ay mapait. Napakahirap buuin, pero sa isang pagkakamali, napakahirap makabangong muli. I tell you, ladies and gentlemen, brothers and sisters, young and old, napakahirap pong makabawi pag nahulog kayo sa kasalanan. Napakahirap makabawi pag ikaw ay nagkamali. Now that you are hearing this and learning from this, it is still good to maintain your momentum. Live on righteously. Because this is what God says, I am holy, so you need to be holy. No compromise, no question asked. And Apostle Paul said this way, imitate me as I imitate God. Because I am what I am. Because of the grace of God. Not I was, not I will, I am. Meaning, continuously, every day, nabubuhay ako para sa biyaya ng ating Panginoon. It doesn't say I was. I am what I am. There are temptations. There are critical moments. But the Holy Spirit will alarm you. If you draw near to God, He will draw nigh to you. Pag lumapit ka sa Panginoon, siya ay lalapit sa iyo. Resist the devil, and the devil shall flee. Anong kabaligtaran ng paghahanap? What's the opposite of the word seek? Number 1, be idle. Do nothing. Alam niyo ho, yung kayo ho ay naka-neutral, hindi naman ako gumagawa ng kasalanan, hindi na nga ako nagiinom, wala na nga akong bisyo, pero you're just stay in the middle? Are you taking any contribution to what will happen? Wala. Kasi nandiyan ka lang eh. Wala na akong pakialam kasi malalaki na ang mga anak ko. I just stay in the middle, hearing these people, mga anak ko nagbabangayan, nagsusumbatan, nag-iingitan. Well, that is not the kind of life God wants you to have. Don't stay idle. Mismo nga ho ang tubig, sabi ho ng Department of Health, huwag ninyong hayaang lamang nakaimbak. Dahil iniisip niya, wala naman yan eh. Wala naman pakinabang yan. Wala naman magagawa yung tubig na nakaimbak dyan. Pero sa puro totoo, yung stagnant water, pag hindi ho yan nilinis at hindi itinapon,
pinangingitlugan pa ng manok. Ng manok? ng lamok. Ang tanghalian na. Mag-alas 12 na. Pinangingitlugan ng lamok. Sister Aaron, paki-edit na lang ha. Lamok, manok. Okay. Pero ngayon, live tayo. Ang mga nanonood sa atin sa Singapore at sa Canada, sa US, hello sa inyo dyan, sa Dubai. Hallelujah. New Zealand. At saka sa New York, Cubao. Hello sa mga taga New York, Cubao. So, pag naging stagnant ang tubig, pinangingitlugan ng lamok. So, pag nangitlugan lamok doon, it will multiply and it will generate. Alam niyo naman, magkakaroon ng dengue, magkakaroon ng kung ano-anong mga sakit at bakterya. So pag ikaw bilang isang Kristiyano ay nananatili na walang pakialam, walang pakinabang, at walang initiative sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid when it comes to the faith in the family, the faith in your participation and your cooperation sa church, you become so idle. Okay, challenge offering. Okay, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta, I will be a Christian. Ano yung walang silbi. Ano mga kapatid? Basta sunod-sunod lang sa misis niya. Dalhin ko saan. But I tell you mga kapatid, the blessing will not work that way. You cannot be neutral. Kailangan ho, ikaw ay humakbang kahit maliit at kahit sa tingin mo'y nahihinaan ka sa iyong sarili, kailangan ikaw ay humakbang para masumpungan mo ang pagkilos ng ating Panginoon. Sabi ng isang lalaki, you do not need to see the whole staircase. Martin Luther. You do not need to see the whole staircase. What you need to do is just one step. Hindi mo kailangan makita ang buong hagdan. Sapagkat pag tumungtong ka na sa isang baitang, susunod-sunurin mo na ang paghakbang. Kaya mga kapatid, mga kapanalig, kung naniniwala ho kayo na kayo pagpapalain ng Diyos, humakbang kayo sa mga bagay na hindi nyo pa nagagawa at sisiguruhin ko sa inyong buhay, hindi kayo mahuhuli at hindi kayo kakapusin at hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. The opposite of sick is you quit, you give up, you forget, neglect, hide, shun, and be lazy and loose, drop and ignore. So, the opposite of seeking is to ignore. So, pag sinabing ignore, hindi mo na pinapansin. Ayaw mong matuto. Ayaw mong lumabas sa kahon na kung saan dapat marami ka pang pwedeng magawa. Mga kabataan na naririto, marami ka pang pwedeng magawa. Hindi lang sa pagsiselfie, hindi lamang sa pagsali ng fraternity, hindi lamang sa basta pagtambay, marami pa kayong pwedeng magawa, mga kabataan. Mababago ang Pilipinas hindi sa mga politiko. Mababago ang Pilipinas sa pamamagitan ng simbahan na sumasampalataya kay Kristo sapagkat ang tunay at magandang pag-uugali ay hindi sa eskwelahan, kundi sa simbahan. At sa simbahan ay mahuhubog at mahihimok ang bawat isa na maging tapat at totoo sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa, at sa kanyang bayan. If you want to have a brand new country, you need to have a brand new people. Kung gusto ninyo na mawala ang korupsyon sa bansang Pilipinas, sabi nga ni Brother Harney, pasabugin na lang natin daw ang buong Pilipinas para magkaroon ng total reset. Mamasakir yun, para genocide. And then let the young people live. Pero partly, totoo ho yun. Ang pinakamahirap po kasing mabago ay yung isang tradisyonal na isipan. Papaano? Sinabi na nga na, huwag bumili ng sasakyan pag walang garahe. Talagang dineder nila ang kanilang pamahalaan. Pero ako'y nagpapasalamat dahil nung minsan ako'y pumasyal sa Platero, na dati ho'y napakadilim. Na pag ikaw ay naglakad at nagbisitation, baka biglang may umupak sa'yo. Pero ngayon napakalinis ng Barangay Platero at walang nakagarahing mga tricycle na nakakalat sapagkat merong namumuno na pinatutupad ang dapat ipatupad. Palakpakan natin ang mga taga-Platero. Minsan kasi sasabihin natin, inaapi tayo ng pamahalaan.
there's no stability if there's no orderliness. When there is orderliness, there will be stability of the government. Kaya, if you want to have a brand new nation, you need to have a brand new people. But if you want to have a brand new people, you need to have a brand new life. Gusto mo ng bagong bansa, kailangan bago tao nakatira doon. Pero gusto mo ng bagong tao, kailangan bago din ang behavior nila, bago din ang character, bago din ang attitude, bago din ang kanilang mindset. But for them to have a brand new life, they need to come and know that Jesus is the life. Kaya para mabago ang bansang Pilipinas, at ang mga bakla at tomboy ay magkaroon ng kaliwanagan na dalawa lang ang nilalang ng ating Panginoon. Yes, we have to love them. Equality is good, but superiority is not okay. Hindi po pwedeng mas matindi ang pabor para sa kanila. Imaginein ho ninyo, pag napatupad yung Sogi Bill, pag tumanggi ho ako magkasal ng bakla sa bakla, tomboy sa tomboy, makukulong ako. 500,000 ang fine. Buti sana kung kaya ninyo akong tubusin sa 500,000. Yung 8,000 lang na pamasahin at panggasolina ng mga katatay, hirap na hirap tayo, 500,000 pa. Kaya ako'y nagsasalita na ngayon, ipanalangin natin na mabago ang mga Pilipino. Hindi pera-pera lang. Ang pera nauubos. Ang pera hindi nakakapagbigay ng karangalan. Pero ang prinsipyo at pananampalataya, yan ang magbibigay ng kasiguruhan na kahit nasa hukay ka na, inaalala ka pa rin ng iyong mga mahal sa buhay sapagkat nanatili kang tapat at totoo sa iyong pananampalataya. That I have fight the good fight. I have fought the good fight and I have finished the race. Ang Diyos ay hindi malayo. Sa Jeremiah chapter 23 verse 23, I am only a God nearby, declares the Lord, and not a God far away. Sa Psalms 145 verse 18, the Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth. Ang Diyos daw ho ay malapit. Kanino sa lahat ng tatawag ng totoong-totoo, kailangan mo ba ng 1,000,000? Tumawag ka sa Panginoon. Amen. Kailangan mo ba ng himala? Tumawag ka sa ating Panginoon. Kailangan mo talaga ba ng scholarship? Ipaglaban mo. Minsan kasi, gusto mo kursong ganito. Mamaya-maya, pag nakita mo na mas malaki ang sweldo ng ganitong kurso, ganito na lang rin ang kurso ko. Hindi po pwede na ang kursong kukuhanin mo ay base sa sweldo. Ang kurso na kukuhanin mo ay base sa gusto at pagkakatawag sa iyo ng ating Panginoon. Pag sweldo, naku, mapapagod ka. Nauso dati, malaki daw ang sweldo ng nurse. Ang daming mga nag-nurse. Anong nangyari sa mga nurses? Yung iba naging call center na. Please don't get me wrong. It is not about the demand of high-paying job. You need to understand your calling, your gifts, where God will place you. Ako nag-aral ako ng 4-year course. Business, Administration, major, Bachelor of Science in Business Administration, major in Management, blah, 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 blah. Hinahanap ko pa nga yung diploma ko. Nasaan na kaya yung diploma ko? Nawawala. Sabi ng asawa ko, wag mo nang hanapin, di mo na naman kailangan yun eh. Sapagkat kung ano ka ngayon, iyan na ang kapakinabangan at pagkakatakda sa ng ating Panginoon. True, di ba? If I will only seek for a paycheck, alam ko kung paano gumawa ng malaking pera at alam ko kung ano ang sweldo na malaking makakapagbigay sa akin. Pero sabi ng Lord, huwag ka sa sweldo tumingin. Tumingin ka ay sa akin. At pag naglingkod ka sa akin, kailanman hindi kita gugutumin. Kailanman hindi kita pababayaan. Kailanman ay hindi ka maghihikahos. Kaya sabi ko sa asawa ko, halika, sumama ka sa akin. At mag-resign ka. At sama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon. And it's been 9 years na kaming mag-asawa. Pero ni minsan, hindi nagalit sa amin ng bangko, hindi nagalit sa amin ang aming kapitbahay, sapagkat kailanman, hindi kami pinabayaan ng ating Panginoon.
It's a matter of your outlook and seeking whom you are serving. If you seek God, you need to serve Him. If you seek God, you need to qualify yourself that for where your treasure is, there will be your heart also. Pag hinanap mo ang Panginoon, siguraduhin mo na wala ka ng ibang hahanapin. Sapagkat ang Diyos ay mapagnibuguin. Our God is a jealous God. Ang napakahirap po, maglilingkod ka, tapos biglang lalamlam, matatamlay. Magiging maalab na maalab. After 3 months, pagkatapos ng youth camp, parang binuhusan ng malamig na tubig. Parang hindi mayakag kasi busy daw, ganito, ganyan, nasa ibang project, nasa ibang assignment, nasa ibang ganito, nasa ganitong maraming pinagkakaabalahan. Mga kapatid, let us be consistent on what we are believing and what we are practicing. Keep on, keeping on. Let the fire ablaze. Let your hunger and thirst for righteousness be evident in your lives. Ayoko lang ho nang basta makasimba kayo. Oo, napakadami natin ngayong umagang ito. Pero gusto ko kayo ay humahayo, nagdadala ng kaluluwa. Ang inyong tahanan ay nagba-Bible study. Ang inyong sambahayan ay altar ng panalanginan. At kayong lahat ay umiiyak at tumatawag sa ating Panginoong Diyos. Napakarami na ho ng malalaking simbahan. Ayoko ng malaking simbahan na hindi naman tayo lahat maalab sa Panginoon. It's useless. It's purposeless. It's powerless. Maganda na tayo'y uunlad, pero lahat ay iisang ating pagkakaintindi na ang Diyos ay tapat at napakabuti, ang Diyos ay banal at punong-puno ng himala, at ang Diyos ay mapagbigay sa lahat ng tatawag sa Kanya. When you want to stay in this church, have that intimate desire. Lord, I want more of you and less of myself. Less of recognition, but more of involving in adoration and lifting your name up. Because the Bible says, if I be lifted up, I will draw all men unto me. We could have good programs. Many people are good in organizing the church and the programs and the protocols and the list of do's and don'ts. It's good. Many are good in organizing. But many Christians and leaders of the church are poor in agonizing. Anong ibig sabihin ng agonize? You cry out for Jesus. Ngayon ho na ako'y tumatanda na, mas na-appreciate ko ang pag-iyak sa Panginoon. Dati ang pag-iyak baduy, bakla. But this time, I've learned to appreciate life. If I'm not dependent on God, where will I would be? Kung hindi ko matututunan ang pag-iyak, pagsamba sa Panginoon, ni isa man sa inyo hindi makakapagbigay ng 1,000 kung hindi kayo kumbiktang-kumbikta sa Diyos na aking ipinangangalandakan at ipinapahayag sa kalagitnaan ito. Ni isa man sa inyo hindi babalik sa lugar na ito kung hindi sa buhay kung ito'y hindi ninyo nararamdaman at nakikita ang katapatan at kabutihan ng Diyos. Ni isa man sa inyo hindi magpapatuloy na umawit at kumanta kung hindi ninyo nararamdaman ang presensya ng Diyos sa tuwing tayo nagsasama-sama. Jeremiah chapter 29 verse 13. I'm about to close. You will seek me and find me when you search for me with all your hearts. Matatagpuan mo daw siya at mahahanap at masusumpungan kung hahanapin mo siya ng buong puso. Ang sabi ho ay buo, hindi kalahati. If you seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. God will not hide Himself anymore because He will always show Himself mighty and strong. Seeking brings satisfaction. Seeking open the heavens. Seeking shows the desire for comfort. Kaya mo naman hinahanap siya dahil kailangan mo ng kaaliwan. Ako kahit walang masyadong pumapansin sa akin,
Basta masaya ako, alam ko na nandyan ang Diyos. Yun ang pinakamaganda. Minsan kahit may mga kasama kang mga pastor, hindi ka naman nire-recognize at minsan sinasideline ka lagi dahil siguro na-insecure sa'yo. Dahil minsan kahit mismo mga kasama mo mga pastor, minsan natitreten sila eh. Bakit kaya mas pinagpala itong batang ito? At bakit kaya kami, ambagan lang ng 300 pesos, hindi pa kami makaambag? Like ko sa kanila sinasabi kami, pag nag-ambagan kami, it's our culture. Di ba? Nung last ating fundraising event, ang kailangan natin to renovate this church is more than 500,000. Pero nung atin hong pledge sa Max, naka 317,000 tayo. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. And as I review the pledges, the pledge form, pwede ho kayo mag-pledge ha, kung gusto nyo na makatulong. Open account ho ito, hanggang October 7. At as I promised that the floor will be replaced at magiging maganda. At itong kisame natin, iaangat natin at there will be a complete and total renovation. Tiningnan ko nga ho yung mga nag-pledge eh. Sabi ko sa asawa ko, hindi naman mga mayayaman itong mga ito eh. Pero ba't nagbibigay? Dahil naniniwala sila. Kaya naniniwala ako, lahat ng nagsasakripisyo. Huwag maliit. Yung kailangang malaki na nasasaktan kayo. Sapagkat pag pocket money lang yan, madaling pakawalan ng 500 kung kumikita ka ng 50,000. Pero kung kumikita ka ng 50,000, kalahati ng sweldo mo, ibigay mo, mas mahirap yun. Many could not see the harvest because they do not know the benefit of the sacrifice. Kaya hirap na hirap ka sa paghuhulog ng bahay, hirap na hirap ka sa paghuhulog ng sasakyan, kasi hindi mo makita yung sakripisyo na dapat mong gawin. Hello? Tingnan mo yung katabi. Tama si Pastor, di ba? Sabi mo, appear tayo. Anong sabi ng ating Panginoon? Gusto ko pong sumunod sa inyo. Ay sabi ng mga taga-sunod, teka muna, maglilibing muna ako ng patay. Ano sabi ni Jesus? Let the dead bury themselves. Ay yung isa, gusto ko po sumunod sa inyo, Panginoon, kasi bagong kasal kami, mag-honeymoon muna kami, first sex namin ngayong gabi. Sabi ng Panginoon, umuwi ka na muna. Because if you can never deny yourself, you cannot completely follow the will of God. Unless you deny yourself. I deny my rights. I deny salary. I deny allowances. But God is faithful. Nagtutustos ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ko nga sa mga kapatid, magkano ang ambagan ninyo sa men's ministry? 20 pesos. There's nothing wrong with 20 pesos. But I told them, 20 pesos pang bigay ko lang yan sa gwardiya. Because I have a different mindset. Because the more I give, the more I will receive. Hello? Kaya niyong palakpakan yon? In this church, we don't have a limited mindset. Dahil pag maliit ang inyong isipan, hindi ho tayo magkakasundo. Masasaktan at masasaktan kayo. Yung ego ninyo, sasabihin ninyo, pera-pera na lang yan. Well, when you let the money goes, and you will not become a slave of your money, yung naka-time deposit mo, babawasan mo, kailangan kong ibigay para sa gawain ng Panginoon. Look what will happen. A harvest will come bountifully. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ngunit ang nagtatanim ng marami, ay aani ng marami. Are you ready, mga kapatid? Are you ready for the year of release ngayong 2019? Magpaturo ka sa Diyos. Bukod kay Pastor, magpaturo ka sa Diyos sa banal na Espiritu. Seek God and rest will follow. Hanapin mo ang Diyos at ang kapahingahan ay susunod sa iyo. Bukod pa dito sa salitang ito, seek God and the rest will follow. Pag hinanap mo ang Panginoon,
Susunod na ang mga lahat ng bagay. Susunod na ang trabaho. Susunod na ang kaayusan. Susunod na ang promosyon. Susunod na ang pampagawa mo ng garahe. Susunod na lahat-lahat and so on and so forth. Pag inuna mo ang ating Panginoon. Acts chapter 17 verse 24 to 28. The God who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in the temples with man-made hands, nor He is worshipped with men's hands, as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things. Ang ating daw hong Diyos, simula pa nung una, simula nang ginawa niya ang daigdig at lahat ng naririto, siya ho'y Diyos ng langit at lupa at hindi na ho siya nananahan sa templong gawa ng tao. Siya ho'y nananahan sa puso ng bawat man. Temple of God. And as He made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed time and the boundaries of their dwelling, so that they should seek the Lord. Lahat ng lipi, lahat ng ito, kailangan nilang hanap lahat. At ay kaaya-aya at pwedeng gamitin ng ating Panginoon. Ang lahat ng humahanap sa ating Panginoon na nakasumpong ngayong umagang ito, inaanyayahan ko kayong tumayo sa inyong kinauupuan at handang tanggapin ang panghuling basbas sa umagang ito. Remember, our Father doesn't play hide and seek anymore. He's showing Himself, I'm available for you. Ikaw kaya ay available sa ating Panginoon. If you're available, just close your eyes and bow your head, and Lord, make me a servant, humble and meek. Kagabi, 2:00 ng madaling araw, habang ako'y nagbubulay-bulay, gusto ko meron akong background music na pinakikinggan. And the Lord led me to this wonderful song. Ang sabi po'y ganito, the more I seek you, the more I find you. The more I found you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. The more you seek Him, the more you will find Him. And the more you found Him, the more you will love Him. Look at this powerful line. The more na hinahanap mo ang Diyos, the more na matatagpuan mo siya. At sa tuwing siya'y natatagpuan mo, mas lalo mo siyang iibigin. Sinong iibig sa Diyos? Yung pinatawad ng malaki. Those who can give much is the one who is forgiven much. Sino ang nagbigay ng alabastrong pabango na ang kahalaga ay 1 taong buong sweldo? Yung isang prostitute, yung isang dapat ay stone to death at patayin ng mga tao sa prinsipyo ng doktrina ng 10 utos. Pero sa kabila ng lahat, siya'y pinatawad ng ating Panginoon at nandoon ang nakaupo sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Ibinubuhos ang pinakamahal na pabango at pinupunasan ng kanyang buhok.
At ito'y walang iba kundi si Maria Magdalena. Because she found the one that she is seeking for. Kaya ang makakaibig lamang sa Diyos ay yung makakaunawa na ganap siyang pinatawad ng ating Panginoon. Okay, Pastor, hindi naman ako naging salbahe. Salba lang, salba, walang he. Medyo pilyo lang ako. Pilosopo lang at medyo lintikan lang ako kung medyo masamang pag-ugali. Maliit o malaking kasamaan at kasalanan, iisa lang ang kaparusahan. Isa lang naman ang niloko kong babae noon, Pastor. 1, 2, 3, 50, parehas lang ang kabayaran. Pastor, nagsinungaling lang naman ako noon. Maliit na bagay. Ang kaparusahan ay kamatayan. Pero salamat sa Panginoon, lahat ng ito ay tinakluban ng kanyang banal na dugo. Kung kayo'y masaya sa inyong kaligtasan at maligaya, ipalakpak ninyo ang inyong mga kamay. Sige po. Kayo'y nasa inyong kalagayan at katayuan. Your heartbeat. Woo! This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. Umitin natin yung first verse, the more I seek you. The more I seek you. Yes. The more I find you. The more I find you. The more I love you. And I see that your feet, the cup in your hand, lay back against you and breathe so warm. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna see. Wanna sit at your feet, drink from the cup in your Come on, church, let us worship lay God. back against you and breathe to your heartbeat. Oh, this love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you, breathe till your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt For the last time, one more time. I wanna see. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Thank you, Jesus. It's overwhelming. It's overwhelming. Thank you, Jesus. Before we let go, bago tayo magtapos, so ito ho yung nakolek natin that we will send off the men's ministry every week to attend revival service sa Green Hills. It's 3,070 pesos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. But I wanted to finish it completely ngayong umagang ito. I need 10 person. You cannot bring it today, but you can bring it next week.
I would just want to raise your hands. I need 10 person na magbibigay ng 500. Let us finish this quick. Sino magbibigay ng 500 for next week para sa mga katatayan? I see one hands. Brother Bodeng, Sister Donalyn, 2, 3, 4, 5, one more. 6, 7, 8, two more. 9, 10, 11, 12. Hallelujah! Come on, one more time. Let us worship God. Oh! I want to sit at your feet and worship you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heart beat. This love is so deep, it's more than I can stand. I will need your peace, so overwhelming. Sit at your feet, drink from the cup in your hand. This love is so deep, it's more than I can stand. Tinatawagan ko po ang newly appointed and newly treasurer ng men's ministry, si Brother Enteng Glory. Hali po kayo dito and I will... Lagi na ho kayong dadalo ng gawain. Susumbong ko kayo sa misis ninyo. So yan ang palakpakan ho natin. Kahit ho si Brother Enteng, maliit, matinig ho yan. Dito po kayo, dito kayo. Yan ho ang nagpipintura ng ating mga pintuan pagka may mga So let us, tanggapin po ninyo. Ayan o, nasa kanya ho. Sa kanya ho nyo ibibigay yung pledges nyo. Mapagkakatiwalahan ho ito. Asawa ho siya ng treasurer natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano masasabi ninyo na kayo ng newly treasurer ng men's ministry? Pastor, mabigla ako. Hindi ko akalain. Hindi na kayo makaka-absent. Pero, Iiwan nyo na si Aya kay Letlet. pero ngayon, nandito na. Di, kung ano pinagagawa ng Panginoon, di, gagawin ko na. Mga katatayan, tulong-tulong tayo. Itaguyod natin ang mga manoy. Amen? Raise up your both hands and I will give you the final blessing. I will ask my wife to come here para i-bless natin ang ating mga... Grabe yung gagawin ng ating Panginoon. It will be more and beyond and far than what you're expecting. Sige po, iunat po ninyo ang inyong dalawang kamay. This is the move of God. It is not me, it is the move of God. And I speak blessing. Pagpalain kayo ng Diyos, higit sa inyong kayang isipin at kayang sukatin. At sa inyong paghahanap, kayo laging makasumpong. At ang pintuan at bukas na durungawan ng langit ay ibuhos sa inyong mga buhay. Ipag-adya kayo sa lahat ng tukso at kapahamakan. At makita ninyo ang inyong bagong hinaharap sapagkat ang Diyos pag kumilos laging bago at sariwa tuwing umaga. Hanggang sa muli nating pagkikita, masigit na pinagpala, malakas at malusog, at mayamang mayaman para sa kanyang kaharian, para sa kaluluwa na maililigtas sa huling panahon hanggang sa kanyang muling pagpabalik. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po.